Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras, sa aking mga viewers, subscribers at followers dito sa YouTube channel at maging sa aking TikTok account na Bueno Lo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay muli po nating pag-uusapan yung tungkol sa opisyal na pagbisita ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. doon sa atin, no, sa Amerika. At siya po ay nakipagpulong sa presidente ng Amerika na si Donald Trump, na kung saan ang one of the primary objectives is to convince the US President to lower the amount of the percentage of this tariff that will be imposed against Philippine products na i-export natin doon, na ipadadala nating mga produkto sa Amerika. Sapagkat nung mga nakaraang buwan, ang anunsyo ng Amerika ay ang lahat ng produktong manggagaling sa Pilipinas ay kinakailangang magkaroon ng 20% tariff. So ano po ang magiging epekto nito? Katulad ng ating binanggit ng nakaraang episode, ay definitely magiging less competitive ang ating mga produktong papasok sa US market. Bakit? Dahil sa karagdagang taripa na ipinapatong ng US government against the Philippine products. Siyempre, pag mataas ang taripa, mataas ang buwis. Ang taripa ay buwis imposed on imported products. So, yan po. Pag tinaasan ng tarif, tataas ang presyo sa domestic market doon sa Amerika. Kapag yan ay tumaas ang presyo, magiging less competitive kasi mas mura yung mga products produced domestically by the US companies. So it will affect also our economic condition in the Philippines, because if there will be lesser demand for Philippine products in the US market, ay kukonti na magiging supply ng Philippine products sa US market. Kasi kukonti lang ang bumibili, alam naman mag-export ka na mag-export doon kung mahina ang demand for our products. Kapag humina ang demand, konti na lang sinusupply natin, definitely will be affected the laborers dito sa Pilipinas. Kapag konti ang production na ginagawa ng isang manufacturing firm, siyempre, ang kumpanya ay magde-decide na magbabawas, magle-lay off ng mga manggagawa sapagkat hindi nito masusustenahan ang pasweldo at mga insentibo, benepisyo na ibibigay sa mga manggagawa. So practically, ang gagawin ng mga kumpanya, bawas, lay off, tanggal, terminate ang mga empleyado. So malaki ang impact nito kapag 20%. Pero recently nga, this morning, we were able to hear the latest news, na pinagbigyan ng US President, si President Marcos, na bawasan ng 1%. 1% lamang ang binawas. Alam nyo, yung last vlog natin tungkol dito sa official visit ng ating presidente, ang anticipation ko, it will be reduced between 5% to 10%. So, depende ito sa convincing power ng presidente. Pero sabi nga ni Presidente Trump, the Philippine president is a good negotiator, very tough. No? Kaya lamang, sa kabila ng paburi na yan, 1% lamang ang ibinawas at medyo maraming umalma, maraming hindi pumapabor doon sa naging trade agreement ng US at Pilipinas regarding the imposition of this 19%. 1% lamang ang ibinawas. Sabi nga nung isang vlog, isang post sa Facebook, si Rowena Ganson, sabi niya, 1% lang pala ibabawas mo, sana nag-text ka na lang. Ito minsan si dating commissioner ng COMELEC na si Attorney Guanzon, minsan joker to no. So ako din nag-react this morning nag-post pa nga ako, sabi ko this is not actually a fair deal between the US and the Philippines, dahil biruin mo, binawasan mo lang ako ng 1% sa taripa.
Tapos ikaw sabi mo open market kami. Lahat ng US products coming in, no, ibig sabihin lahat ng imported products coming from the United States of America will be zero daw, zero tariff. Wala tayong i-impose na buwis laban sa mga produktong manggagaling sa Amerika. 19% versus zero tariff para sa Amerika. Do you think the deal is fair and reasonable? Sa unang tingin medyo, ako din nagulat eh. Sa unang tingin medyo agrabyado tayo. At sabi ko nga kanina sa post ko, talaga itong mga Amerikano na to, magugulang to eh. No? Hindi pa tatalo to eh. Ganyan ang ugali ng mga Amerikano. Yun ang una kong reaksyon. Dahil isa sa mga balitang nabasa natin at napakinggan kaninang umaga na lumabas na peking balita pala ay bibigyan daw kasi ng ating bansa, ng ating administrasyong kasalukuyan ang Amerika ng preferential access sa ating critical mineral, no, sector. Okay, so parang hindi tama na bibigyan mo ng preferential treatment yan pagdating doon sa ating mga natural resources, yung katulad ng nickel, sa nickel mining, yung mga copper, yung sa cobalt, at marami pang iba na may kaugnayan dito sa critical minerals that we have here in the Philippines. Kasi alam niyo po, tayo po ay source ng mga minerals na yan na kung tawagin natin ay tanso, yung cobalt, yung nickel na yan. Na alam niyo po ba, yung mga raw materials na yan ay ginagamit ngayon ng mga mauunlad na bansa para sa mga pagpoproduce ng kanilang mga laptop, ng kanilang cellphone, ng kanilang mga baterya, no, sa mga electronic gadgets. Yan, ginagamit yan, no? At tayo mayaman dyan sa minerals na yan. At sa eroplano, no? At sa mga automobiles, ginagamit yan, no? At basta tungkol sa mga advanced technologies, importante itong mga critical minerals na to na meron tayo ngayon. So, ang ginawa ng ating Pangulong Marcos, ito ay ayon lamang sa aking mga nabasang pinagduktong-duktong kong balita na nabasa ko maghapon. Kasi iniintay ko ma-develop yung balita. Yung iba sinabi fake news. Pero itong iba aking kinakwento sa inyo ngayon ay kumpirmado to. At may ongoing negotiation pa rin, no? Although it is not yet final, ang sabi ng ating Department of Trade, the President is trying to encourage the U.S. government to invest more on the critical mineral, sa industriya ng critical minerals. Ibig sabihin, sige open market kayo. Sige 19%, pero pumasok kayo sa Pilipinas. Kasi tayo po ay malaking exporter ng mga raw materials, ditong mga critical minerals na aking binanggit kanina. Copper, no, cobalt, nickel, at iba pa na ginagamit sa mga kagamitan, sa mga makinarya. Lahat to, katulad nitong cellphone, yung ginagamit kong tablet ngayon, yung ginagamit kong itong itong laptop, at marami pang iba na may kaugnayan sa advanced technologies. So, ang strategy ginawa ng Pangulong Marcos ay, pasok kayo dito. Sige, 19%. Lahat ng produkto, sige, impose nyo. Pero pasok kayo dito sa amin. That was part of the negotiation na sana mag-materialize. Ang intention, ang US government, instead of importing raw materials, nitong mga critical minerals na to, ay pumunta rito sa bansa natin at dito nyo itayo ang inyong mga planta at manufacturing firms to process these raw materials. Kuha nyo? Imbis na export natin na mga raw materials yan, papuntahin dito
ang American investors and put up manufacturing firms here, processing plants that will process these raw materials sa critical minerals. Yung mga tanso na yan, no? Yung ginagamit sa mga aluminum, yung ginagamit dito sa laptop, ginagamit sa cellphone, process nyo dito. And in that way, pag yan ay napagkasunduan, no? At pumayag ang Amerika na, kasi nagkaroon na ng initial negotiation eh. So, itutuloy na lang yan, di pa-finalize. Pag pumasok yan dito, what will happen now? Will it create additional revenues on the part of the government? Will it create employment opportunities for the Filipino people? Will it create a better trade relationship between USA and the Philippines? The answer is yes. Okay? May nag-text. Sino to? Okay. What are the advantages that it may provide to our economy? Unang-una, yung the act of the President of encouraging the US investors to process critical raw materials, no? At gawing ito mga finished products dito mismo sa Pilipinas, no? And then it will be exported, no? It will be sent back to the United States. Tingnan niyo yung strategy, ha. Sige, pasok ka dito. Bilhin niyo yung raw materials ka, i-process niyo dito. And then afterwards, kailangan nila na-process nila. Sige, babalik ko sa inyo sa Amerika. So what will happen? There will be several taxes that will be imposed by these US investors processing the raw materials both from within our territory. And what will be the effect? The effect is that primarily, pag nagtayo ng mga kumpanya yan dito, ay it will create employment opportunities on the part of the Filipino people. Okay. Corporation definitely yan. Magkakaroon dito ng corporate income tax. Ilang kumpanya yan, mga processing plants na yan. Corporate income tax. And then there will be withholding taxes that will be imposed. Eh siyempre, pag nagmamanufacture na yan dito, binibili mga raw materials natin, mag-i-import siyempre yan ng mga machineries and other important special tools and equipments that will be used to process these raw materials. And that will be subject to tax. Kita nyo? Okay. Although may mga incentives din yan, because if they will register under the Philippine Export Processing Zone and then sa Board of Investments, kasi nagpo-provide ng mga insentibo yan, no, sa taxes, no, sa mga foreign investors. Pero at the end of the day, may tax yan napapasok. Ano yun? Eh siyempre pag namili yan ng mga gamit na kasama yung mga critical raw materials na yan, minerals, ay that will be subject to value-added tax, 12% withholding tax of all the employees, including the foreign employees. Diba? Okay. So, what are the other taxes? Ang dami niyan, no? Na mga taxes that will be imposed against these foreign investors from the United States. And at the same time, it will create employment opportunities for the Filipino people. Biruin mo dito, Pernoses, di nagkatrabaho tayo. Nagkaroon ng imposition of several kinds of taxes. No? Pati yung real estate property taxes, kapag nag-lease yan o bumili ang isang korporasyon, majority is owned by the Filipino people, siyempre may mga partnership with the US investors, bayad yan sa local government units, sa mga munisipyo, sa mga syudad, ng kanilang mga corresponding local taxes. May bayad dyan ng buwis sa national, no, sa National Bureau of Internal Revenue. At marami pang mga uri ng mga buwis. So yung 19% ngayon na ating tinanggap na ipataw sa ating mga produkto na galing dito sa Pilipinas, in-export natin, in-import ng Amerika from the Philippines, will be subjected to 19% tax. Eh, paano naman ngayon? Kapag
finished product na tong raw materials na binili nila sa atin. Then it will be exported to the United States. Ano mangyayari? Will that be subject to 19% tax? Because the 19% tariff rate imposed against the Philippine products is actually a blanket rate. Generally, lahat ng produkto, with the exemption of a few products, katulad ng semiconductors, subject to tax yan na 19% tariff. Pero what about these finished products, no, na process dito sa Pilipinas, no, regarding this critical minerals na kinuha sa atin, binili sa atin, process dito, tapos ipatadala pabalik sa Amerika kasi finished product na. Will it be subject to 19% tax? Yun ang katanong. Kung magkakaroon ng panibagong negosasyon dyan. Kasi, sasabihin ni Trump, kung 19% yan, dito na lang kami dito na lang mag-process ng mga raw materials na galing dyan sa inyong minerals sa bansang Pilipinas. Diba, ganon? So, I think there will be it is going to be a strategic move on the part of the President, no? Kaya, pahayag ako dyan, 19%. Pero pumasok ka dito sa Pilipinas, magtayo ka ng mga processing plants. Pero pag nagtayo ng processing plants yan, ang daming taxes that may be imposed by the Philippine government against U.S. Companies owned by the U.S. investors. And at the same time, it will create employment opportunities for the Filipino people. And if there will be a lot of employment opportunities dahil nagpasukan itong mga U.S. investors, dahil dito nila prenoseso ang mga minerals na bibili nila sa ating bansa, ang mangyayari, ang purchasing power ng bawat mamamayang Pilipino ay lalakas, tataas. Lalakas ang demand sa mga consumer goods. Bakit? Because there is an increase of the purchasing power on the part of the Filipino people. Why? Because they have already a job. May trabaho sila, sumusweldo sila, and they are employed by a multinational company or multinational companies. Diba? So, may after effect yun, nagmumultiply yan, domino effect ang mangyayari dyan. So, at the end of the day, pag tiningnan mo yung kabuuan ng negosasyon, win-win talaga ang naging solusyon doon sa pagpunta ng ating presidente. Pero kung titingnan mo initially, teka muna, talo tayo. Ako din, ganun na reaction ko dahil nakita ko bibigyan ng preferential access, preferential treatment ang USA sa ating critical minerals industry. Ay, teka muna, parang mali yan. Dinibunk ng Department of Trade and Industry through its Department Secretary na, teka muna, fake news yan, hindi totoo yan. Wala pang ganyang usapan. So if that is the case, ang usapan talaga dito is that the President is actually encouraging the U.S. investors to invest in the Philippines so that the raw materials coming from this industry, yung mga coal, cobalt, no, nickel, sa nickel mining, dito nyo i-process, no? At so that it will help our economy to grow. Yan. So, ang nangyari dito, hindi lang basta doon sa 19% ang tingin ng ating presidente, kasi ang goal niya dito is actually a long-term goal. Hindi ito short-term goal. Long-term. Mapapansin nyo, paano mag-isip ang pinuno ng bansa. Ang layo ng tingin Ang layo ng tingin ng presidente. Isipin ninyo, we have a different, no, global economy now. Yung kotse lahat, di baterya na Di ba? Hybrid. Lahat gumagamit ng cellphone. Lahat gumagamit ng laptop. Lahat gumagamit ng tablet. Ang mga sasakyan, ini-encourage, gumamit kayo ng hybrid. Wala ng coding. Yung mga baterya niyan, kailangan yan. Ng lahat ng manufacturing firms, kailangan tayo. So, isa yan sa mga pwedeng maging kondisyones ng ating Pangulo
para mapilitan sila mag-invest dito. Sige, bibigay namin sa inyo ng ganitong presyo ang aming mga raw materials. Pero dito kayo mag-invest sa Pilipinas. Tatalunin natin uli na naman ang ating mga kapitbahay dito sa Asia. Diba? Pag ganun na nangyari, kasi ang Pilipinas, napakayaman yan sa nickel. Napakayaman natin sa cobalt. No? Napakayaman natin sa tanso. Kaya nararapat lamang na magkaroon ng strategic alliance with the US government, and then in order also to further develop the technology in this industry. Kapag nagkaroon ng transfer of technology from the US to the Philippines, while the manufacturing plants and the processing plants in the country based in the Philippines, nagkaroon ng transfer of technology, unti-unti matututunan natin yan. And time will come na, pwede mo sabihin, alam na namin yung teknolohiya nyo. Sige, gusto nyo lumayas kayo dito sa bansa namin. At kami na bahala kung paano namin i-process itong mga raw materials na ito na napakayaman dito sa aming bansa. Kailangan nyo kami, pumunta kayo dito sa amin, i-process nyo. Nang makatulong naman kayo. Although this is also the policy of the US government, because there is this policy of US President Trump na America First policy. If you want to do business, if you want to strengthen the business relationship with the United States, do business here in our own soil, sabi ni Trump. Ba't naman dyan pa ipoprocess yan? Dito, kayo ang pumunta rito sa Pilipinas at i-process nyo yung mga raw materials na kayo ay makatipid. Pero at the end of the day, if you will look at the additional revenues that it will bring to our economy, malaki ang ibibigay in exchange for that 19% tariff rate. 1% lang ibinawas. Pero kung magkakatuluyan at marirealize yung encouragement of the President na dito kayo magtayo ng processing plant, offset yan at tutubo pa tayo. Because the goal of the President is long term. At dadating ang panahon na pwede tayong magdikta. Tayo ngayon na magdidikta. We will be able to control the supply of these critical minerals to United States and the other countries in need of these critical raw materials na kailangan ng mga bansang maunlad, na kailangan ng mga kumpanya engaged in the production of advanced technologies. Kuha nyo? So, yan po ang ating initial na reaction after we have this initial opinion na mukhang talo tayo. Pero nung pinag-aralan natin, ang lumalabas, maganda ang magiging resulta kung magkakaroon ng mga US investors coming in the Philippines to process the raw materials that will be bought from within our territory. So maganda because it will generate employment opportunities, it will provide additional revenues to the national government as well as to all local government units where there are processing plants established by the US investors. So, malinaw ba? Okay? So, sana po ay may natutunan na naman kayo sa aking episode. Although, pahapyawan tungkol sa batas, but it is more on economics side. Okay? So, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming po salamat.